Hello mga kapatid, sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus, ating Panginoong Diyos. Pero mga kapatid, huwag kayong maniniwala doon sa mga propeta na nagsasabing magra-rapture yung September 23 to 24, 2025. Kadalasan sa mga propetang yan, hindi nagsasabi ng katotohanan. Asa na yung nagsasabi ng rapture ngayong September 2024? Ngayon, October na ngayon. Ibig sabihin, hindi talaga mangyayari yung kanilang ginawa. Pang sarili lang nila yon. Alam nyo, kung sa inyo mag-isip-isip kayo, lumipat kayo, dahil hindi yan galing sa Diyos. Pag ang isang propeta ay nagpropesya may mga pitsa, buwan, taon, araw, gabi o umaga, nako, hindi po yan mangyayari dahil sabi ng Panginoon, maging handa kayo, darating ako na parang magnanakaw sa gabi. Nabanggit po yan sa 2 Peter na mga ganyang kaganapan. Ayun, kung nangyari noong September 23, 24, 2025 yung rapture, mas lamang pa sila kay Kristo. Mas makapangyarihan pa sila kay Kristo. Sapagkat si Kristo, ang ating Panginoon, hindi ipinaalam ng Ama kung kailan siya ipapadala rito. Kaya kayo, mag-isip-isip kayo. Yung mga false prophet na yan, mapapahamak kayo yan eh. Kaya, nag-isip kayo. Tingnan ninyo yung nagsasabi ng katotohanan patungkol dyan sa pagbabalik ng Panginoon si Kristo. Walang sino mang nakakaalam ng buwan, pitsa o anumang ano. Ayon po rito sa sinabi sa Mateo 24:36. Babasahin natin dito 32 hanggang katapusan. Sinabi dito, yung 36 dito, sinabi, ngunit tungkol sa araw at oras, ngayon, walang nakakaalam kahit ang anghel sa langit, maging ang anak ng tao. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Diba? Yan po yung sinasabi ng Biblia. Kahit ang anghel sa langit, hindi alam, kahit ang anak ng tao. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Kaya kayo, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga taong nagsasabi ng ganun. Hindi ho yan galing sa Diyos. Lalong-lalo yung mga tao na pag nagsalita sa pulpito na ang pangangaral patungkol sa kayamanan, patungkol sa salapi, huwag kayong magpapaniwala dyan. Yes, yung pera ginagamit natin yan sa pagpapalago ng ministry. Pero kung puro lang pera, kayamanan yung ihatid ng propeta sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Dahil ang salita ng Diyos ay napakaganda. Maluwalhati ang Diyos. Siya ang nagbibigay ng lahat. Kaya tatandaan po natin, pag ganyan po ang mga turo ng mga tagapagturo ninyo, kahit pastor pa yan o propeta, huwag kayong maniniwala. Kahit dito sa aklat ng Gawa, sinikap ng mga apostol na alamin kung kailan itatayo muli ang Jerusalem. Ito yung sinabi ng Diyos. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatag niyo po ba ang niyo po muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus,
ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yun. Diba? Malinaw po yung sinabi sa Biblia na kahit yung pagtakda lang sa Jerusalem, hindi na kailangan malaman paninuman. Kaya yung nagsabi nung nakaraang September, yun po ay bulaang propeta. Mag-ingat kayo dahil nagkalat ngayon ang mga bulaang propeta. Kaya tayo mananampalataya para hindi tayo maligaw. Kasi yung nangyayari ngayon sa mga bansa, pasimula pa lang yan. Mayroon pang darating na mas mga nakakatakot pa. Ngayong taon, bago matapos ang taon, marami pa tayong haharapin. Mabuti sana kung kalugdan ng Diyos yung mga tao. Pero dahil hindi, kasi kahit marami kasi gumagawa ngayon ng hindi mabuti. Kaya galit ang Diyos sa bansa. Marami pang mangyayari ngayong taon, kaya maging handa kayo. Hindi ito biro. Maliban yan sa lindol na nangyari, bagyo, mayroon pang darating. At tingnan ninyo, pansinin nyo, nagkalat na sa buong mundo. Karahasan, sunog, lindol, gera, kagutuman, at lahat-lahat ng mga nagkalat na dito sa lupa, sa mundo. Kaya mag-ingat kayo pagkat darating ang Panginoong Hesukristo sa panahon na hindi ninyo inaasahan.